it's April 3, Wednesday ngayon, and supposed to be wala sana akong pasok today, but then kailangan kong dalhin si Abu sa town para ma-check kung ano talaga yung problem niya, kasi nga nakailaw pa rin yung kanyang yung sa something sa machine or sa engine. And then nag-request nga si boss na since meron kaming bagong massage na aaralin, so pinapunta niya kami doon. 2 o'clock daw yun, pero ano pa lang ngayon mag-11 ng umaga, kasi dadalhin ko nga siya doon. Kung madala to sa casa at magawa siya today, mas maganda, pero kung hindi naman, papaschedule lang natin, tapos magstay lang tayo somewhere habang wala pang time para doon sa aming aaralin. So pupunta ako mamaya sa clinic, update ko kayo kung ano mangyayari. Hi guys, nandito na tayo sa Supa Auto Services. Magtitingin ako kung mabubuk ko si Abu dito para ma-check yung sakit niya. Ayun, kung paparepair na rin natin, kasi ano na rin I think June na din ang kanyang dito service. So pasok na tayo sa loob. Order tayo ng makeup babu. Hi guys, update. Napa-book na si Abu. Bali, next Thursday. Kasi wala silang free this week. So, next Thursday, papa-service na rin natin siya. Tapos, i-check ko anong problem para maayos nila. And then, nandito ako sa Hinkler. Magla-lunch sana ako kaso napakadaming tao dun sa food court. Tapos, dito ako sa bubble tea. Order na lang ako ng milk tea. Tapos after this, punta na ako dun sa sa clinic, kasi baka inaantay na ako nila boss. Gusto kasi niya 1 o'clock nandun na kami, para kasi may 3 o'clock na lymphatic. Ewan ko ba't sila nag-schedule ng lymphatic, ano tawag dito, hindi pa naman namin alam. Tapos nag-book sila ng 3 o'clock. So para magtatagal. So yun nga, baka magtagal ako dun sa clinic, mga past 4 pa. So hapon na ako makakauwi. And bibili pa ako ng gamot ni Habi. Tapos yun, update ko kayo mamaya kung makapag-video tayo dun sa clinic or ano man. See you later. Ito na yung milk tea natin. Ayan. Choco pearl milk tea. Bago yung ano nila ngayon, yung packaging, yung baso. Ayan, mga bago din yung mga crew. Although nandyan yata yung may-ari. So, drink muna tayo, then punta na tayo sa clinic. Hi guys, ito nga sa parking. Ang init. Yun, habang nagpapalamig tayo dun sa bubble tea, nakita ko si Nessie, yung dating carer ni sport worker ni Richard, na naging friend ko din. Yung nagkamustahan kami, kaso hindi ako nakapag-video kasi ayaw nun magpa-video. And yun, still waiting for the time. Mag-1 o'clock na, and papunta na rin ako doon sa clinic para makapag-toilet din. And sasabihin ko nga pala sa inyo, diba nag-start ako ng work yesterday, tapos sobrang nag-a-adjust pa yung katawan ko, tapos parang nanakit bigla yung, siguro nakakadalawang client pa lang ako, sumasakit na yung hips ko. Yung unang client ko i-request ko, tapos pangalawa foot spa, pero ano naman, pinagpapahinga naman nila ako, kaya lang siguro nga dahil nag-a-adjust pa yung katawan ko, the whole day siguro nakalima ako, 4. Tapos pag uwi ko, ang sakit talaga ng hips ko. Tapos yung buto ko dito sa may after ng hips ko, masakit yung sa may spine. Tapos tagal ko bago umalis ng sasakyan. Nandun lang ako sa parking sa IGA, kasi nga parang ang sakit-sakit talaga ng katawan ko. Tapos nung pag-uwi ko, yun, nakita ko na nag-spotting ako, pero hindi naman siya madami, talagang spot lang siya. Tapos palit ako, then
Then in the morning, nagising ako, meron pa din, nag-spotting pa din siya. Pero hindi naman siya as in marami. Talagang parang ano lang siya, katas, parang ganun. So, titingnan ko ulit, magre-rest ako ngayon, diba? Tsaka tomorrow. Pero ngayon nga kasi, bumiyahe tayo, dapat magpapahinga ako. So, yun. After nito, papahinga ako sa bahay, matutulog ako kasi wala naman akong gagawin. And then tomorrow, not sure kung lalabas pa kami ni Habi. Pero baka kasi Thursday gusto niya sumama lumabas or magpunta kung saan. Sana sipagin din siya. Kasi kailangan din niya ng exercise. Tapos sa Friday, titingnan natin kung babalik tayo sa work. Titingnan natin kung ganun pa din yung magiging result. Pag nag-spotting pa din ako, magpapatingin na ako sa doktor kasi mahirap na. Dahil nga sabi ni Doc yung pinaka-surgeon, hindi pa ako totally healed. Although sabi niya, okay na ako, okay na yung pakiramdam ko, wala naman daw problema kasi wala naman ako nararamdaman. Okay lang na bumalik ako sa work. Pero sabi naman ni Doc, Catherine, kasi siya talaga yung nagmo-monitor sa akin, ayaw niya na akong bumalik sa massage. Ang gusto niya mangyari, maghanap muna ako ng ibang work. Tapos, magpahinga nga muna daw ako kasi, yun nga, depression, tapos, stress, tapos yung katawan ko. Yung healing ko daw, pakiramdam ko yun na okay ako, yung katawan ko okay. Pero, dun daw sa healing process, hindi pa siya totally healed. And at the same time, yung kind ng work ko hindi na talaga akma doon sa kalagayan ko dahil nga yung sakit ko sa likod tsaka sa hips ko, yun hindi daw yun mawawala, lalo daw magiging worse. Kaya ang gusto niya mangyari, maghanap na ako ng ibang work talaga. So kakausapin ko si boss and magtatry akong maghanap-hanap na dito dun sa Jinjin or somewhere dito kung saan man. Pero sa mga nababasa ko dun sa mga post sa Facebook, mahirap maghanap ng work dito sa Bundaberg. Unlike kung sa city ka, sa Sydney, Melbourne yan, okay, sa Perth, maraming a-applyan doon or sa Brisbane. Pero dito sa amin kasi napakaliit ng town. So, kunti lang talaga yung swerte na makakakuha ka ng work. Pero good luck sa atin and sana nga makakita tayo ng work para naman makalipat na tayo and mas maging magaan para sa katawan ko at saka at least kung ang importante lang naman talaga kumita pa din tayo, makatulong pa din tayo sa ating mga dapat tulungan. So bear with me, see you later guys. Alis na ako, bye guys. Dito na tayo guys. Punta na tayo sa shop. Medyo makulimlim, buti na lang. Pero traffic. Dahil lang yan sa pedestrian. Kaya traffic. So let's see. Pero maaga pa. Mag 1:22. 1:22 pa lang. 2 o'clock naman yung usapan. Kaya for sure wala pa si Melissa. So update ko kayo later again.
Hi guys, walking na tayo sa parking. Katapos lang ng aming training. At the same time, nag hands on na rin ako kasi dumating yung client namin ni boss. Kaya pareho kaming nasalang sa lymphatic massage. And so far, okay naman. Okay naman yung resulta. And I just need to review the strokes at saka yung kung ilang pass pa yung dapat kong gawin to consume the 1 hour. Kasi ang hirap siyang itansya dahil nga hindi ko pa siya kabisado. Pero good thing kasi nga kasabay ko si boss. Kaya napapalo ko yung strokes at saka yung kung ano yung gagawin. So, pauwi na tayo. I just need to go to the chemist tsaka bili tayo ng pads ni Abby. And I'll see you later again. Dito na naman tayo sa Bourbon. Punta tayo ng chemist. Bili tayo ng prescription ni Abby. And malapit na mag-close ang mga ano rito kasi magpa 5 na. Maraming magagandang items ngayon kaya lang wala tayong budget. Walang budget ang people. Yan, tawid tayo. Ayan yung chemist. Ito yung Silisolis. Yan. Pero yung chemist nandun sa kabilang side. Ayan sa kabilang side yung chemist. Mabait yung mga ano dyan, mga staff. Kaya gustong gusto ko rin dyan. Before hindi ako napunta dyan, hindi ako nabili ng gamot. Doon ako sa north side. Kasi nandun yung kakilala ni Chard na si Tracy. Pero, ayun. Dito na ako kasi nga malapit sa work. So, anytime pwede akong bumili. Wala yung bear. Layo na ng bear. Ando na yung bear sa dulo. Yun. It's showering. Ulan na naman. Tinayagan ko lang siyang mag-scooter kasi ang tagal na niyang nag-aayang mag-scooter siya. Kaya lang laging muulan sa hapon. Ay, ngayon medyo walang ulan pero maulap. Nararamdaman ko na nga may pumapatak pa unti-unti. Layo na niya guys. Doon na siya. Hindi kasi siya pwedeng siya lang mag-isa yung walang magbabantay sa kanya. Kasi ganyan, pag iikot siyang ganun, minsan nagmamadali siyang umikot. Kaya natutumba siya. Oh, may pailaw pa yan. Oh, saan ka pa? May pailaw pa yung sasakyan niya. Naka-working ano siya. Naka-working suit siya. Naka-orange. Para daw makikita siya sa dilim. Parking na. Nagsawa agad.